individuals stand accused of collecting monthly payments known as payola from tricycle operators, drivers associations, and other transport groups. Dalawang pulis na sangkot umano sa pangungutong sa mga transport group sa Bacoor, Cavite, nahuli sa entrapment operation. I deny it. I have nothing to do with that. Bakit ko? Mayor Alinader Balindong ng Malabang, Lanao del Sur itinanggi na may kinalaman siya sa pagpapuputok ng baril noong August 31 COC filing. Ang commitment natin, ilalabas natin ngayong araw na ito ang exemption na yan. Hindi natin patatagalin. Pamamahagi ng fuel subsidy, tuloy na matapos aprubahan ng COMELEC ang hiling na exemption sa spending ban ng Department of Transportation. United States government na ang anim na magkaroon ng shutdown. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Itinanggi ng alkalde ng Malabang, Lanao del Sur na sangkot siya sa nangyaring indiscriminate firing o pagpapaputok ng baril ng dalawang lalaki sa kasagsagan ng paghain ng kandidatura ng mga tumatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE noong nakaraang buwan. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, paano ba nadawit ang alkalde diyan sa insidente? Meron bang mga direktang nagturo sa kanya na may kinalaman siya doon sa indiscriminate firing na yon? June, honestly no, sa ngayon walang kumbaga testigo na direktang nagtuturo dito sa partisipasyon ng alkalde hinggil sa insidente nga ng indiscriminate firing diyan sa bayan ng Malabang sa Lanao del Sur. Ang nangyari kasi June ay may natanggap ang COMELEC o Commission on Elections na report na sinasabing itong dalawang nahuling mga suspect ay tauhan ng mayor na si Alinader Balindong. Humarap kanina sa Law Department ng Commission on Elections o COMELEC ang alkalde ng Malabang sa probinsya ng Lanao del Sur na si Alinader Balindong. Nagsumite siya ng opisyal na pahayag na itinatanggi niya ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Balindong, kagagawa ng kanyang mga kalaban sa politika ang pagdawit sa kanyang pangalan sa insidente ng indiscriminate firing noong kasagsagan ng paghahain ng Certificates of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE noong nakaraang buwan. He came here in the COMELEC office of the Law Department to answer the false accusation of my opponents in Malabang. Bagamat inamin nitong kilala niya ang dalawang lalaking nagpaputok ng matataas na kalibre ng baril sa oras ng COC filing, depensa nito kung may kinalaman siya, bakit pa siya tumulong para sumuko ang dalawang sospek. Itinanggi rin ni Mayor Balindong na nagtatrabaho sa kanya o tauhan niya ang mga lalaking nagpaputok sa COC filing noong August 31. According to the report of the Law Department, may complain doon na I prevent some of the aspiring barangay chairman from filing their certificate of candidacy, which I deny. I deny it. Sir, so yung indiscriminate firing, I have nothing to do with that. Bakit ko? kilala yung mga suspect. Kilala ko. Pero bakit ko ipapahuli kung meron akong kaalaman? Oh. Kasi siyempre, sasabihin niya, ako yung nagkutos sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Emil Marañon, malayong kamag-anak ng alkalde ang dalawang sospek. Ngunit maaring dahil din sa rido o away magpapamilya ang insidente. Hindi umano nagpakilala ang nagreklamo o nagdawit sa pangalan ng alkalde. Actually, it's a very, very distant relative. That is why ang nangyari dito is that Mayor Dagar Balindong was also instrumental sa pagsuko. In fact, siya yung tumulong sa PNP to make sure po na ma-prosecute din at ma-punish. Because whether or not relative or hindi, basta nag-commit ka ng offense, dapat po i-punish under the law. Sa ngayon, hihintayin ng kampo ni Balindong kung ano ang magiging desisyon ng Law Department ng COMELEC hinggil sa issue.
Samantala, ikinatuwa naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pagharap ng alkalde sa COMELEC bilang pagkilala sa kapangyarihan ng komisyon. Nag-action tayo base sa nangyari nung filing ng candidacy at sinabi nga natin wala tayong palalagpasin ng mga ganyang klaseng pangyayari. The COMELEC will always dig deeper and the COMELEC will always act accordingly. Hindi pa pwede yung puro salita and therefore ito po ay isang pagkilala lang na at least yung in-issue nating show cause order ay tinutupad at sinusunod ng mga na-issuehan po nito. Una nang sinabi ni Chairman Garcia na ang pagpapatawag upang magpaliwanag ang alkalde ay hindi nangangahulugan na guilty ito sa krimen kundi bahagi ito ng due process. Nagdesisyon na rin si Chairman Garcia na isailalim sa COMELEC control ang bayan ng Malabang kaugnay ng nalalapit na halalan. Jun, sinasabi nga ni Chairman Garcia itong pagpapatawag kay Mayor Balindong dito sa Commission on Elections ay para marinig yung kanyang side, para makapagbigay siya ng kumbagang paliwanag kung bakit nadawit yung kanyang pangalan at hindi para kundinahin na siya ay gumawa ng isang krimen. At kaugnay nga niyan, June, bagamat wala pang rekomendasyon ang Armed Forces of the Philippines at gayon din ang Philippine National Police, ay desidido na ang COMELEC na isailalim sa COMELEC control itong bayan ng Malabang dahil noong nakaraang eleksyon, ang sinasabi dito ng komisyon ay under areas of concern na rin itong bayan na ito. Ibig sabihin, ito ay babantayan ng mga tropa ng pamahalaan. Sa ngayon naman, John, sa update ng mga na-issuehan na ng show cause order dito sa issue nga ng maagang pangangampanya o premature campaigning as of September 19. Kahapon ay mayroon ng 998 yung pinagpaliwanag ng COMELEC at ayon pa kay Chairman Garcia, mayroon ng 81 yung sumagot doon sa show cause order na inisyu ng COMELEC. At inaasahan din natin na sa loob ng buwang ito, ay, sa katapusan, ay mailabas na yung pinal na listahan ng mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa na isailalim ng Philippine National Police o sa kabuuan ng COMELEC under areas of concern. So alamin natin kung madadagdagan ba yung 27 na mga lugar na maaaring isailalim nila sa areas of concern. Sa ngayon, ang malinaw pa lang sa atin na under COMELEC control ay itong buong probinsya ng Negros Oriental, kasunod nga ng insidente dyan sa pagpaslang kay Mayor Ruel Digamo. At ito ring bayan ng Malabang ay inaasahan din natin na isailalim na rin ito sa COMELEC control. Yan ang ating balita. Balik sa June. O Dante, pag nasa ilalim ng COMELEC control ang isang bayan o probinsya, meron bang mga limitasyon ang mga tao doon o yung mga kandidato doon na Dante? June, ang paliwanag dito ng COMELEC, kapag nasa COMELEC control ang isang lugar, ibig sabihin, kumbaga, sa madaling sabi, kami ang masusunod. Sila ang masusunod kung ano ang gagawin doon sa pagpapatupad ng seguridad. Kung gusto nilang higpitan ang pagpapatupad ng checkpoint, sila yung masusunod. Ang sinasabi naman ng COMELEC dito, huwag mag-alala yung ating mga kababayan na hindi naman ibig sabihin pagka under COMELEC control ay marami na kayong restricted na kayo sa maraming bagay. Yung government services ay hindi yon mahahamper, hindi siya mahadlangan, tuloy-tuloy yan gaya ng mga pagbibigay ng mga social services which is exempt, kung exempted naman sa COMELEC kung sila ay nakahingi ng exemption. So sa madaling sabi, June, ay yun lang ang kumbagang malaking, kung may pagbabago man na malaki ay pagdating sa aspetong seguridad dahil nga bubuhusan yan ng mga tropa ng pamahalaan, lalo na kung ang isang lugar ay talagang mayroon siyang history na yung political rivalry na worst scenario ay darating na doon sa puntong magpapatayan na yung mga kandidato sa isang lugar, June. Pero diyan sa bayan ng o probinsya ng Negros Oriental, ang sinasabi naman dito ng COMELEC ay wala naman sila nakikitang ganun pa naman na sitwasyon. Pero dahil nga to allay, kumbaga alisin yung pangamba ng mga tao doon, yung takot, dahil mayroon din namang mga opisyal ng pamahalaan doon na gusto ngang i-postpone para lang maalis yung kanilang takot, ay isailalim ito sa COMELEC control at inaasahan na magpapadala ng mga karagdagang tropa dyan ng pamahalaan, June. Maraming salamat, Dante Amento. Kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Firearms Law and Ammunition
ang lalaking nagpakilalang dating pulis na nagtangkang pumasok sa Campo Crame kahapon. Ayon kay PNP Firearms and Explosives Office Chief Police Brigadier General Kenneth Lucas, umiiral ang gun ban ngayon at wala din itong maipakitang permit to transport at exemption mula sa Commission on Elections. Kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang isasampa laban dito. Ngayon po, gun ban po tayo. So, bago po natin i-withdraw yung baril kung saan man nakapost yung mga gwardiya, dapat po meron po tayong COMELEC exemption para i-transport po yung mga firearms. Of course, i-escortan pa rin po ng social personnel natin, papunta po doon sa office ng security agency. Regardless of that, still, the elements of the crime, the elements or the provisions of the Omnibus Election Code, andyan po yan. Unlike administrative case, these things can be considered as mitigating, but I don't know how it will be appreciated if it comes to the proving of the crime. No? Pero titingnan natin. Arestado ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 2 pulis at isang sibilyan sa Bacoor City, Cavite na sangkot sa pangungutong sa mga transport group. Bunsod nito, ipinatatanggal na ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang Chief of Police ng Bacoor PNP. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Individuals stand accused of collecting monthly payments known as payola from tricycle operators, drivers associations, and other transport groups. Nag-viral kamakailan ang ginagawa umanong pangungutong sa mga transport group sa Bacoor, Cavite. Kaya naman, hindi na pinatagal pa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at agad silang nagsagawa ng operasyon upang madakip kung sino ang mga nasa likod nito. Kabilang sa nadakip ang 2 pulis na nakilalang sina Police Senior Master Sergeant Joselito Bugay at Police Staff Sergeant Dave Gregor Bautista na nakatalaga sa Bacoor Police Station. Nakilala din ang sibilyan na umano'y tumatayong kolektor ng grupo na si John Louis De Leon. Kasama ba natin yun? Pangalan mo? Okay. Sinasabing umaabot sa 1.5 million pesos ang nakokolekta ng mga ito buwan-buwan mula sa 170,000 pesos na payola sa bawat transport group. The police officers allegedly used threat to coerce drivers and transport leaders to providing these payments, which were supposedly intended for officials of the Bacoor Traffic Management Department and other individuals. Sinabi din ni CIDG Director, Police Major General Romeo Karamat Jr. na nakapanlulumo na may mga ganito silang kasama sa organisasyon. Ngunit nakahanda sila na hulihin ang mga pulis na tiwali at lumalabag sa batas. Ang napakasakit nito, ginagamit pa nila yung mga marked vehicle para gawin yung mga legal activities nila. And sabi sa atin ng ating Chief PNP, we cannot tolerate this. Masakit sa amin na huliin ang kapwa natin mga pulis, but we must do our job. Humingi na rin ng tulong sa CIDG ang opisina ni Mayor Strike Revilla upang malaman ang katotohanan kaugnay sa umano'y pagkakasangkot dito ng hepe ng Bacoor Traffic Management Bureau. So, wini-weigh po natin yan, ma'am, whether kaya nga po nagko-conduct ng independent investigation at humingi na po ng tulong si Mayor Strike po sa CIDG po para mag-conduct po ng thorough investigation and surveillance po to really verify as to the veracity and truthfulness of the complaints that reached his office. Bunsod nito, ipinatatanggal na ni General Acorda sa pwesto ang hepe ng Bacoor Police dahil sa command responsibility. In line with our one-strike policy, the Chief of Police will be affected. He will be relieved. I will be giving the order. Walang nakuhang pera sa mga inarestong pulis, ngunit nakakumpiska sa kanila ng mga baril at bala
kaya't mahaharap ang mga ito sa kaukulang mga kaso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hanggang sa katapusan ng buwan, isasagawa ng pamahalaan ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailer. Ayon naman sa grupo ng mga retailer, bumababa na ang presyo ng bigas ngayon, kaya dapat alisin na ang price cap sa bigas. Ito ang balita ni Ray Pelayo. So 7,000 po ang target natin dyan, beneficiaryo mula sa listahan ng DTI. At so far, the past 2 weeks, nag-distribute na tayo sa kalahati na. 4,000 na yung nabigyan natin ng 15,000 cash assistance each dito sa mga rice retailers natin. At tuloy-tuloy po ito hanggang katapusan ng buwan na ito. Mahigit sa kalahati na ng mga rice retailer na target mabigyan ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Nasa 80% naman ng kasapi ng Grain Retailers Confederation of the Philippines ang nakakatanggap ng ayuda. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng grupo, sana ay matanggal na ang price cap dahil bumababa na rin ngayon ang presyo ng bigas. Sa nakikita namin, positive siya kasi dahil kung hindi ito nalagyan ng EO39, marahil talaga sumipa ng todo yung presyo. So, siyempre, aantayin natin yung market forces kagaya ng harvest time para bumaba. Pero siyempre, ang downside lang nito, na bigla yung mga retailers, biglang nailagay doon sa price cap. Ayon sa Grecon, nag-umpisa na anya ang anihan, kaya't may nakukuha na silang supply na mas mababa ng 3 piso kada kilo. May nagbebenta na rin nila ngayon ng 40 pesos kada kilo na mas mababa sa 41 pesos na price cap. Magiging batayan na nila ngayon ng magiging presyo ng bigas sa merkado ang alok na presyo ng NFA sa mga magsasaka ng palay na 23 pesos kada kilo. So kung 23 yung palay, sa NFA yan, at mabibili ng halimbawa ng 23.50 o 24 ng millers, tingin ko baka sa market yan, mga 36, 37, 38, pataas na yan. So nakikita ko, magiging maganda naman, di ba? Ayon sa Grecon, kung magtatagal pa ang pagpapatupad ng price cap sa bigas ay maaaring humirit pa sila ng pangalawang yugto ng ayuda sa mga retailer para mabawasan ang kanilang nalugi. Tiwala naman ang Bureau of Plant Industry na hindi magtatagal ang price cap sa bigas. Dahil nga ang ating mga presyo ay nagiging stable na, once we find that the DA and the DTI finds it na ito ay stable na, we can already recommend to the President. Ayon naman sa DSWD, pag-aaralan pa nila kung posible ito dahil malaki naman ang kanilang pondong nakalaan sa Sustainable Livelihood Program. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng magpatupad ng fishing ban si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang solusyonan ang overfishing at proteksyon sa mga lugar na pangisdaan. Ayon kay PBBM, dapat bigyan ng panahon ang mga isda na makapagpalaki at makapagparami pa. Patuloy din ang pagtulong ng pamahalaan sa mga mangingisda upang hindi naman masayang ang kanilang mga huli. Na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Bukod pa doon ay yung sa cold storage na ating ginagawa. Dahil ang spoilage natin ngayon ay hanggang 30% ang nasisira doon sa isdang nahuli natin. Dahil walang nabubulok. Doon naman sa mga malaliit na bagsakan ay magbibigay tayo ng gawaan ng yelo. Hiniling sa plenaryo ng Kamara ang pagtataas sa pondo ng Commission on Human Rights o CHR para sa taong 2024. Samantala, kinuwestiyon naman sa plenaryo ang pag-usisa ng minority sa confidential funds ng 2024 budget bill. Mula sa Batasang Pambansa, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Rosalie, magkano ang panukalang pondo ng Commission on Human Rights para sa taong 2024?
Monica, 976 million pesos ang budget request ng Department of Budget and Management o DBM para sa Commission on Human Rights o CHR. Mas mababa yan sa 1 billion pesos na nakatalaga sa komisyon ngayong taon. Giit ng agency sponsor at Appropriations Committee Vice Chairperson at Negros Oriental 1st District Representative Jocelyn Lim Cai-Chong, maraming aktibidad at programa ng komisyon ang maapektuhan ng budget cut, kabilang na ang financial assistance sa mga biktima ng pag-abuso sa karapatang pantao, gayon din ang mga isinasagawang investigasyon sa mga aligasyon ng human rights abuses. Kaya naman umapila rin ito sa mga kapwa mambabatas na taasan pa ang ilalaang pondo sa Independent National Human Rights Institution. Suportado naman ito ng minoriya sa Kamara. Due to the, let's say, transition from the pandemic to the normal period right now, more travels is needed to conduct investigation, evaluation, assessment on the ground. So malaki talaga yung kailangan, no? Na kailangan mag-augment ng budget ng CHR. As I understand, mga major programs po talaga yung nawala ng na budget cut kasi parang tama po ba, Human Rights Protection Program ang nawalan, Human Rights Promotion Program, Human Rights Policy Advisory Program, which have been running for a long time na, di ba? Pinasalamatan naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang CHR sa pagtulong sa dalawang aktivistang sina Jed Tamano at Junila Castro na dinukot umano ng militar. Samantala, sa deliberasyon naman sa panukalang pondo ng Office of the Ombudsman, kwinestyon ng agency sponsor at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante ang pag-usisa ng minoriya sa confidential funds ng ahensya. Ginawa nito ang pahayag matapos questioning sa ginawang pag-uulat ng Ombudsman sa paggasto sa confidential funds nito. Gate naman ni Representative Abante, compliant ang Ombudsman at walang anumang findings ang Commission on Audit laban sa tanggapan. Dagdag pa nito, handa si Ombudsman Samuel Martires na tanggalan ng confidential funds kung mababahira nito ang integridad ng tanggapan. Ang unang tanong ay tungkol din sa confidential funds. Okay. So, ang Ombudsman po ba ay entitled sa confidential fund? Now, I do not know why today masyado nating pinag-uusapan ng confidential fund. I have been in Congress since 2004. Hindi pinag-uusapan to eh. Ngayon lamang po masyadong heated ang pag-uusap tungkol sa confidential fund. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero the thing is this, ang sabi nga ng ating ombudsman, if it will question the integrity of the ombudsman, ang sabi niya, oo, tanggalin na yung confidential fund. Natapos naman ang period of sponsorship at interpellation sa panukalang pondo ng Commission on Human Rights, Office of the Ombudsman, Commission on Elections at iba pang ahensya ng gobyerno. Monica, bukod dun sa mga nabanggit ko na ahensya ng gobyerno, natapos na yung interpellation ng mga mambabatas. Kanina itinapos na rin yung sponsorship period at interpellation period sa Department of National Defense, gayon din ng Department of Science and Technology. Sa ngayon, ang inuusisa ng mga mambabatas ay ang panukalang pondo naman ng Department of Trade and Industry. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-uulat mula sa Batas sa Pambansa. Bahagyang ibinaba ng Asian Development Bank ang pagtataya sa paglago ng ekonomiya ng bansa para sa taong 2023. Ayon naman sa isang ekonomista, isa pa rin sa nakapagpabagal sa takbo ng ekonomiya ng bansa ay ang mataas na presyo ng mga bilihin. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Mula sa 6%, ibinaba sa 5.7% ang economic growth forecast ng Asian Development Bank sa Pilipinas para sa taong 2023. Pangunahing dahilan nito ay ang inflation o ang antas ng bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa ADB, nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa dahil sa suporta na rin ng mataas na remittances ng mga Filipino overseas at turismo. Pero maaaring makaaapekto pa rin anila sa economic growth ng Pilipinas ang mga nangyayari sa ibang malalaking ekonomiya sa mundo.
Ayon sa isang ekonomista, malaking contribution pa rin ng inflation at mataas na interest rates kaya bahagyang may pagbagal sa ekonomiya ng bansa. Medyo babagal talaga yung ekonomiya dahil mataas yung interest rates. Tapos syempre, kakibat nun, yung sanhi talaga nun, dahil yung mga presyo ng bilihin na yung iba doon external, no? Beyond our control, like sa langis. Ayon pa kay RCBC economist Michael Ricafort, partikular na tumataas ngayon ang presyo ng bigas at produktong petrolyo. Mataas yung bigas, di ba? Mas mahalang tumaas yan ng at least 20 to 25%. So imaginein mo, yung pinambili na sana ng ibang bagay yon, di ba? Ibang gastusin na sana na nakatulong sa ibang negosyo at industriya, di ba? Dagdag sana sa benta yon, napunta na sa mas mahal na presyo ng bigas. Ganun din sa langis. Sa pagtataya ni Ricafort, posibleng umabot sa 5.5 hanggang 6% ang gross domestic product growth ng bansa sa taong ito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na iahati ni Ann Gonzalez, live mula sa Vietnam. Ang Vietnam ba, bakit itinuturing na isa sa cheapest countries? Maraming dahilan kung bakit mura dito sa Vietnam tinuturing na cheapest country ang Vietnam, Monica. Una na dyan ay yung purchasing power ng US dollars at British pound. Malakas ang purchasing power ng mga currencies na ito against Vietnamese dong. So if you have 100 USD, marami ka nang mabibili dito sa Vietnam. And generally speaking, Monica, mababa din kasi ang standard of living at labor cost ng pangkaraniwang mamamayan. Yung mga pagkain gaya ng bigas at meat products at ang aquaculture gaya ng tilapia, lahat yon ay locally produced. Mataas din ang ani ng kanilang palayan dahil sa kanilang locally produced fertilizers. Even fruits and vegetables, sagana ang Vietnam. So hindi nila kailangan umangkat or mag-import sa ibang bansa ng mga basic na pagkain. At ilan lamang yan, Monica, sa mga dahilan. Of course, meron ding downside yung pagiging cheapest country ng Vietnam. Gaya ng water quality at air quality. Hindi siya ganun na pagtutuunan ng pansin since hindi nababudgetan ng malaki for treatment and recovery. Monica. Uncomparable ba sa Pilipinas yung mga presyo dyan sa Vietnam o mas mababa pa rin dyan sa Vietnam? Monica, sa tagal ng paninirahan ko dito sa Vietnam, paano siya talaga mababa pa rin siya. Relatively speaking, compared to Philippines, mas mababa pa rin ang Vietnam. Generally, yung mga prutas, mga gulay, mas mababa pa rin kumpara talaga sa Pilipinas. Oo, lalo ngayon may inflation dito sa Pilipinas. Well, sa buong mundo naman, pero ramdam talaga natin dito sa Pilipinas. Sige Ann, maraming salamat. Ibigay mo na mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nanganganib na magkaroon ng shutdown ang United States government kung hindi magkakasundo ang mga mambabatas. Ito ay dahil nahaharap ang bansa sa isang financial gridlock. Ito ang balita ni Klein Sinka. Hindi magkasundo ang mga mambabatas sa short-term spending bill. Bunsod nito, posibleng magkaroon ng government shutdown sa United States matapos ang 2 linggo. Dahil sa potensyal na government shutdown, manganib ang pananalapi sa iba't ibang federal properties na maaaring magsara gaya ng parks at museums. Magresulta ito sa pagkawala ng sweldo ng mga nagtatrabaho dito. Maapektuhan din ang alitan na ito sa pagitan ng Democrats at Republicans ang pondo na sa $24 billion o 1.3 trillion pesos na hiling ng White House para sa military at humanitarian aid sa Ukraine. Mayroon na lamang ang mga mambabatas sa US hanggang sa Sabado, September 30, upang magkaroon ng pagkakaisa bago mawala ng pondo ang iba't ibang serbisyong ibinibigay ng pamahalaan. Subalit ayon kay Georgia Representative Marjorie Taylor Greene, boboto siya ng no upang hindi mapondohan ng giyera sa Ukraine, COVID at kahit anong political weaponized government. Nagkaroon na ng 35 araw na government shutdown sa US noong 2018 hanggang 2019 sa pangunguna ni former President Donald Trump na pinakamahabang shutdown sa US history. Klein Sinka, UNTV News and Rescue USA.
Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Darating sa France si King Charles para sa isang 3-day state visit araw ng Miyerkules, September 20. Dito, inaasahan ni French President Emmanuel Macron at ng hari na mabubuo muli ang relasyon ng dalawang bansa. Si King Charles at ang kanyang asawa na si Queen Consort Camilla ay unang magpupunta sa Arc de Triomphe upang manood ng aerobatics display ng French at UK Air Force. Magtutungo rin sila sa Versailles Palace para sa isang state dinner at bibisitahin ang Notre Dame Cathedral na nasunog noong 2019. Sa araw ng Biyernes, dadalaw naman si King Charles at Camilla sa isang organic vineyard sa Bordeaux. Iniapela ng dalawang natalong kandidato ang resulta ng nagdaang presidential election sa Nigeria noong February 25. Ito ay dahil hindi nila sinunod ng Election Commission ng Nigeria ang due process sa pagdeklara ng nanalo at hindi pagiging qualified ng nanalong presidente sa posisyon. Ito ang balita ni Rajan Bolivar. Hindi nasunod ang due process sa pagdedeklara ng nanalong kandidato. Ito ang argumento ni dating Nigerian Vice President Atiku Abubakar at Peter Obi na umapela sa Supreme Court ng Nigeria na pawalang bisa ang resulta ng February 25 elections. Nanalo sa nasabing eleksyon si President Bola Ahmed Tinubu. Sinasabi ng umaapela na nagkaroon ng delay sa pag-upload at pag-anunsyo ng resulta ng eleksyon, kaya maaring umanong magkaroon ng ballot tampering. Bukod pa rito, sinasabi nila na hindi kwalipikado si President Tinubu dahil sa umano'y may dual citizenship at may criminal indictment sa Estados Unidos. Pinabulaanan naman ng presidente ang mga paratang na ito. Mula nang maibalik ang demokrasya ang Nigeria noong 1999, wala namang presidente ang napawalang bisa ang pagkakalagay ng mga ito sa pwesto. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong petsa kung kailan gaganapin ang pagdinig sa apela. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napasok ng mga hacker ang computer network ng International Trial Court o ICC na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga international institutions at war crimes. Hindi naman isiniwalat ng spokesperson ng ICC kung gaano kaseryoso ang nangyaring breach, kung ito ay naresolba na o kung sino ang nasa likod nito. Sa isang pahayag, sinabi naman ng ICC na gumawa sila ng agarang aksyon upang hindi lumala ang sitwasyon. Maraming confidential documents ang makikita sa ICC at hindi rin sinabi ng korte kung anong parte ng sistema ang na-access ng mga hackers. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Planong sampahan ng perjury cases ng Armed Forces of the Philippines ang dalawang environmental activist na sina Jed Tamano at Jonila Castro. Ginawa ang pahayag sa plenary debate ng Kamara para sa panukalang pondo ng Department of National Defense o DND sa susunod na taon. Mariin naman itong tinuligsa ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. September 19 nang iharap ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa media ang dalawang kabataan upang pabulaanan ang aligasyon ng pagdukot. Gayunman, inihayag ng mga itong dinukot sila ng militar at tinakot umano. Nanindigan naman ng AFP na may saksi nang pumirma ang mga ito ng affidavit at hindi sila pinilit. The AFP plans to file perjury cases or charges against the two. There are witnesses who were there during the signing of said affidavit, not only of voluntary surrender as well as the signing of said affidavit. The PAO lawyers were there, the stepfather of one of the ladies were there, and they were even asked if they were coerced into signing by her stepfather, and she denied being coerced. Kasabay ng paglago ng teknolohiya,
ang pagdami at pag-evolve ng mga cyber attacker. Dahil dito, parami na rin ng parami ang nabibiktima ng iba't ibang scam. Kaya naman ang mga telco, PNP Anti-Cybercrime at ScamWatch Philippines nagbigay ng tips at paalala kung paano makakaiwas mabiktima ng scam. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Sasabihin nila ganito, huwag kang magtitiwala sa maraming 90% sa mga nagka-crypto, 10% lang ang totoo. Yung pala scammer din pala. 3 beses nang nabiktima ng crypto scam si alias Robert. Nasa 300,000 pesos na ang nakukuha sa kaniya. Kaya ngayon baon siya sa utang dahil niloan lang niya sa bangko, SSS at Pag-ibig ang perang inilagak niya sa crypto. Pati pera niya sa Bitcoin nasimot din. Nainganyo umano siya sa pangakong malaking tubo ng mga foreign national na nakilala lamang niya sa Instagram. So sa Instagram, nagbabrowse ako doon. May na-meet akong taga UK na ano rin siya, crypto manager siya ng isang company. May mga pictures siyang mga niloload doon na may mga Pinoy din na siyang sinisend na mga picture. So akala ko talaga totoo siya na crypto manager. So nagtiwala ako sa kanya. Nung kumita na yung pera ko, kumita na ng 300k thousand. Yun na, marami na siyang hinihingi. Nung hindi ko na maibigay, blinak niya na ako. Hindi ko na matagpuan yung taong yun. Kapag kukunin na daw niya ang kinita, naaabot na ng halos 1 milyon. Inihingan pa daw siya ng pera bago ito makuha. Pero dahil di na makapagbigay, binlock na siya ng mga kausap niyang crypto trader. Pagdating kasi sa business, masyado ako matiwala sa tao eh. Basta business, mabilis ako. Investment, mabilis ako magtiwala sa tao. Basta may pera ako. Ngayon, nagkamali ako ng business na investment na pinasukan. Sinubukan niyang mag-report sa bangko pero wala rin namang nangyari. Kaya ngayon, tinigil na niya ang pag-crypto. Ayon sa co-founder ng ScamWatch Philippines na si Art Samaniego, mula January hanggang August ngayong taon, umabot na sa 3,000 ang nabibiktima ng scam sa bansa. So kala natin maliliit, ito lang yung reported, kala natin maliliit, pero itong mga taong nabibiktima, ito yung most vulnerable sector ng society natin. Kaya ang nangyayari, ang daming epekto ng scam na hindi natin nalalaman. Kapag nabiktima ng cybersecurity, susunod na bibiktimahin ng mga scammer ang mga kaibigan, kamag-anak, at malalapit sa iyo dahil maa-access nila kung sino ang mga katransaksyon mo. Ayon pa sa PNP Anti-Cybercrime Division, maraming paraan para makuha ang iyong data. Gaya na lamang ng simpleng pagsali sa raffle sa mall. Kapag ang mga impormasyong ibinibigay mo ay hindi maayos na nadidispose. Ang mga nakakalap na data na ito ang ibinibenta ngayon sa dark web na binibili ng mga scammers. Sinimulan na umano ang training ng PNP sa mga presinto para magsagawa ng cybercrime investigation. With of course the guidance of the PNP chief na talagang ibababa, magkakameron ng 2 at least cybercrime desks sa bawat police stations or local stations. Meaning to say, pagdating sa mga police stations, meron talagang assigned who would be catering to cyber-related cases. Huwag na huwag ding magsasagawa ng mga bank transaction gamit ang mga public wifi dahil prone ito sa cyber attack. Ang sinasabi ko sa mga sa community, huwag kayong pumunik sa mga public wifi. As in what? Kasi mayroong mga wifi na kung ma-compromise, lalagyan ng threat actor ng malware. Pag connect mo doon, automatic na download sa makina mo. Kapag nabiktima ng scam, huwag kalilimutang mag-screenshot. Kunin ang transaction receipt, saka i-report sa otoridad. Pwede ring magsumbong sa hotline number ng DICT na 1326. Ayon sa ScamWatch Philippines, tandaan lamang ang 4 na M upang makaiwas sa panloloko. Ito ay ang magdamot, mag-snap, magduda at magsumbong para di mabiktima ng scammer. Ang ScamWatch Pilipinas, mayroong 4 na principles na gustong sundan. Una, magdamot.
nabuhay, may hihingi sa'yo ng 1,000, hindi mo naman bibigyan yan eh. Pag nagpunta yan sa online, pag may nanghingi sa'yo na hindi mo naman kakilala o kahit kakilala mo, i-verify mo muna yan kung sila ba talaga yun. Kaya wag na wag magbibigay kagad. Para masolusyonan ang lumalalang problema sa cyber attack at scam, kailangan daw ang whole-of-nation approach mula sa pagsusumbong ng netizens hanggang sa pag-block ng mga telco sa mga kahina-hinalang account at sa huli, pagtugon ng pamahalaan para sa problemang ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang inirerekomenda ng isang komite sa Senado ang tuluyang pagpapaalis sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas. Ito'y matapos makakuha ng suporta ng mayorya ng Senate Committee on Ways and Means ang committee report kaugnay ng epekto ng POGO sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, layunin nitong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa para matigil na ang POGO-related crimes. Kabilang sa rekomendasyon ay ang paghimok sa Executive Department na unti-unti nang ipatigil ang operasyon ng POGO sa bansa sa loob ng 3 buwan sa oras na maaprubahan ang report. Aatasan din ang Department of Labor and Employment na maghanap ng alternatibong trabaho para sa mga Pilipinong mawawalan ng trabaho mula sa POGO industry. Marso pa nang inilabas ni Senator Gatchalian ang naturang report, ngunit ngayon lamang nakakuha ng sapat na pirma mula sa mga miyembro ng komite. Target ng senador na maipresenta sa plenaryo ng Senado ang committee report sa susunod na linggo. Hindi naman malaki ang impact sa ating ekonomiya kung nawala sila. Makikita natin less than 1% yung impact sa GDP. Pero yung crime na nangyayari sa ating bansa, lalo na dito sa issue ng human trafficking, mga scams, talagang nakakasira sa imahe at nakakasira sa reputasyon ng ating bansa. Tulong muna bago balita. Isang babaeng bibili lamang sana ng ulam ang sugatan matapos mabundol ng motorsiklo habang patawid sa highway sa Butuan City. Agad namang nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang naturang aksidente. Ito ang balita ni Juvie Saplad. Habang nag-rooming kami sa Baan KM3, tinawagan kami ng Operation Center, Butuan City, CDRMO, na meron daw vehicular accident sa Purok 16, Mandakpan. At nirespondihan po kagad namin. Matapos makatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue Team tungkol sa isang aksidente, agad tinungo ng team ang lugar kung saan bumungad sa kanila ang isang babaeng sugatan na nakaupo na sa gilid ng kalsada sa Purok 16, Mandakpan, Butuan City. Base sa naging assessment ng grupo, nagtamo ito ng pamumuo ng dugo sa ulo, gasgas sa kanang balikat maging sa kanang kamay at binti nito. Mabilis na nilapatan ng paunang lunas ng grupo ang mga tinamong injury ng biktima na si Melo Jane Perez, 37 anyos. Kwento ni Perez, naglalakad umano siya habang papatawid sa kalsada para bumili ng ulam sa tapat ng kanilang bahay nang bigla umano siyang nabundol ng motorsiklo. Samantala, wala namang nakitang sugat na tinamo ang driver ng motorsiklong nakabundol kay Perez. Matapos na mabigyan ng first aid, dinala na ito sa Butuan Medical Center para sa ilan pang karagdagang atensyong medikal. Batay sa datos na inilabas ng City Risk Reduction and Management Office Butuan, noong nakaraang buwan ay umabot na sa 85% ang naitatalang kaso o bilang ng mga aksidente na ang itinuturong dahilan ay ang human error, gaya ng nakainom ang motorista, nawala ng kontrol sa manibela, hindi maingat sa pagmamaneho o maging overspeeding. Halos naging sunod-sunod ang naitalang kaso ng vehicular at motorcycle accident sa syudad. Dahilan upang magbigay na ng paalala ang CDRRMO Butuan sa posibleng proyektong maaring ilunsad bilang pagtugon umano sa mataas na bilang ng kaso ng aksidente rito. Juvie Saplada, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Aprobado na ng Commission on Elections ang hiling ng Department of Transportation na mabigyan ng exemption sa spending ban ang pamamahagi ng fuel subsidy program. Kaugnay nito, maaari na muling ituloy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang distribusyon ng ayuda para sa mahigit 50,000 pang mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang commitment natin, ilalabas natin ngayong araw na ito ang exemption na yan. Hindi natin patatagalin sapagkat kailangan niya ng ating mga kababayan na nagmamaneho ng pampublikong sasakyan. Hindi po natin yan, hindi pa tayo magiging burden sa kanila. So isang araw lang ilalabas po natin. Nag-issue na ng order ang Commission on Elections kung saan inanunsyo nito na exempted na sa spending ban ang fuel subsidy program ng Department of Transportation at LTFRB. Inaprubahan ng COMELEC ang request ng DOTR na ma-exempt sa spending ban ang distribusyon ng fuel subsidy upang makumpleto na ang ayuda na kinakailangang maipamahagi sa mga PUV driver at operator na lubhang apektado ng oil price hike. Sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 10944, ipinagbabawal ang paglalabas, disbursement o paggastos ng public funds para sa social services at development sa kasagsagan ng election period. Base sa calendar of activities ng COMELEC para sa barangay at SK elections, iiral ang spending ban mula September 15 hanggang October 30. Noon pang September 15, pansamantala nang inihinto ng LTFRB at ng Land Bank ang distribusyon ng fuel subsidy. Ayon kay LTFRB Executive Director Robert Peig, nasa higit 60,000 lamang na mga benepisyaryo ang nabigyan mula sa inaasahang 1.3 million na target. Siyempre, nung September 12 po, nung na-download, ang priority po kasi namin kaagad, mahabol po kahit 2 araw, makapag-disburse man lang po tayo. In fact, we were able to obligate 769 million. Yun nga lang po, hindi na po nahabol, hindi na po na-credit dahil mate-technical na po tayo kaagad. Paliwanag pa ng LTFRB official, hindi sila agad nakapagsumite ng letter of request sa COMELEC para sa exemption sa spending ban dahil noong September 12 lamang na i-download ang pondo. Bagaman noong nakaraang buwan pa nagsimula ang election period. In fact, September 1 nga po yung last day ng filing. No? Pero September 1, so wala pa naman pong hihingin dahil wala pa po yung budget. Kaya po may nagkaroon po ng konting delay. Ayon sa LTFRB, sa ngayon ay nakabinbin pa sa Land Bank ang pondo ng fuel subsidy para sa mahigit 50,000 mga PUV driver at operators. Patuloy rin ang ginagawang verifikasyon sa records ng mga benepisyaryo at tiniyak na agad ring ibibigay ang ayuda oras na magkaroon ng go signal ang bangko para sa distribusyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinutulan ng economic managers ng PBBM administration ang panukalang suspindihin ang excise tax na ipinapataw sa mga produktong petrolyo. Ito'y sa gitna pa rin ng hindi maawat na pagtaas ng presyo ng langis sa loob ng 11 magkakasunod na linggo. Paliwanag ng mga economic manager, may negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa kung sususpindihin ang fuel excise tax. Para kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, masyadong delikado ang suwestyon na suspindihin ang pagpapataw ng fuel excise tax. Hindi rin sang-ayon sa panukala si Department of Finance Secretary Benjamin Jocno dahil sa bilyong-bilyong pisong malulugi sa revenue ng gobyerno. Sa pagtaya ng DOF official, maaaring umabot sa mahigit 72 billion pesos ang mawawalang kita ng bansa ngayong huling quarter ng taon o katumbas ng 0.3% na pagkalugi sa gross domestic product ng bansa. Hinihiling ngayon ng mga mangingisda sa isla sa Masinloc, Zambales na maitaboy ng pamahalaan ang mga barko ng China na humaharang sa kanila para makapangisda sa Scarborough Shoal. Bagamat sila mismo ang nagsasabi na tila imposible itong mangyari, nais pa rin nilang maiparating sa pamahalaan ang panggigipit na nararanasan sa mga Chinese tuwing sila ay papalaot
sa ating karagatan. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, ayon sa mga kwento ng mga mangingisda dyan sa San Salvador Island sa Masinloc, Zambales, anong klaseng panggigibit ang kanilang nararanasan mula sa mga Chinese vessel? Monica, base na rin sa kwento at salaysay ng mga nakausap nating mangingisda dito sa San Salvador, Masinloc, Zambales, bungad pa lamang dito sa may Scarborough Shoal ay meron ng mga barkong nakabantay mula sa China, kung saan kapag ang bitbit ng mga Pinoy sa pangingisda ay malalaking barko, hindi na ito papayagan pang makapasok. Bagkus kapag magpumilit ang mga Pinoy, hahabulin ng mga barkong China itong mga bangka na gamit ng mga Pinoy na mangingisda. Kaya isang balakid, Monica, sa kanilang paghahanap buhay bilang mangingisda ang masyadong panggigipit na ginagawa ng mga Chinese vessels sa Scarborough Shoal. Ang ilan sa kanila napilitan na lamang tumigil sa pagmamalakaya sa Scarborough sa takot na rin malagay sa alanganin ang kanilang mga buhay matapos makaranas ng pambubuli ng mga barko ng China. Bagamat, Monica, mayaman umano sa malalaki at maraming isda, ang Scarborough mas pinipili na lamang na umano ng ilan na dito na lamang sa malapit sa baybayin ng Zambales manghuli ng isda. Ayaw nila yung siguro malaking kaagaw. Basta't nakikita na lang nila, ilan lang naman yung maliit na bangka. Mayahon mo yung isang banyera, maghapon na yun. Isang banyera lang. Kung halimbawa, 15 kayo sa isang bangka, 15 banyera lang makuha ninyo sa isang araw. Pero yung mangisda, yung mga Chinese, ito nilada yun. Monica, pero sa 24 anyos na si Raymar Eduarte, bagamat delikado, babalik at babalik pa rin umano siya sa Scarborough para mangisda. Hindi na bago para kay Raymar ang ginagawang panggigipit sa kanilang mga malalaking barko ng China. Kahit makailang ulit na silang hinarang at pinigilang mangisda, mamamalakaya pa rin umano sila sa West Philippine Sea. Ako din po, kinakabahan. Siyempre po, pag nakita ka at napansin ka nila, tsak nahahabol po talaga sila yun. Binabantayan po nila talaga yung kalburo. Masyado rin po sila silang mahigpit. Monica, para kay Raymar, malaking ginhawa sa kanila kung paaalisin ng gobyerno ang mga barko ng China na pilit pumapasok sa ating teritoryo. Kailangan po talaga kasi sa atin naman po talaga. Kasi ang takbo naman nila dyan, 4 na gabi sa atin talaga. Halos isang gabi lang. Paano magiging sa kanila yung yung kalburo na yan? Monica, kung dati may 30 mangingisda sa San Salvador ang malayang nakakapaghanap buhay at nakakapanghuli ng isda sa Scarborough, ngayon umano may 20 na lamang ang may malakas ang loob na bumalik at pilit na tinitiis ang panggigipit na ginagawa sa kanila ng mga dayuhang Chinese. Pero Monica, gaya ng mga agam-agam at pagbubukas ng kanilang saloobin ng mga mangingisdang nakausap nga natin dito sa San Salvador ay dahil na rin sa pagpigil at dahil na rin sa takot na bumalik doon sa mga paghahanap buhay sa Scarborough, ang ilan sa kanila umaasa na lang din sa ayudang ibinibigay ng lokal na pamahalaan. Kabilang na nga dyan, Monica, itong layag na program na galing sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at maging itong tupad ng DOLE na kung saan ang ilan sa mga mangingisda ay na nagkakaroon o nakakatanggap ng tulong para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tuwing nang hindi sila nakakapagpamalaot lalo na dito sa may Scarborough. Monica. Alan, ito bang panggigipit na ito? Kailan ito nagsimula? Recently lang ba o matagal na? At wala bang presensya ng Philippine Coast Guard dyan sa sinasabing maraming presensya ng Chinese vessels?
Monica, batay na rin sa kwento ng ilan, lalo na yung mga matatagal nang nangingisda dito sa San Salvador, ay dekada na rin ang mga experience nila na nakakaranas ng panggigipit. Meron nga tayo, Monica, katunayan aman itong si Raymar na ilang dekada na rin na nangingisda dito sa Scarborough. Talagang noon pa man nakakaranas na sila ng panggigipit ng nitong mga Chinese vessel na na-encounter nila dito sa may Scarborough. Pagdating sa presensya ng Philippine Coast Guard, wala silang nakikitang presensya ng PCG sa Scarborough. Ang tuwing ang lagi nilang sinasabi, ang nakikita nila ay yung malalaking barko na galing sa China. Monica. Oo nga, medyo matagal na yung issue na yan at mukhang parang mas lalong tumitindi yung nangyayaring, sa salita nila, pambubuli. Anyway, maraming salamat. Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Mazinloc, Zambales. Naniniwala ang isang dating opisyal ng Administrasyong Aquino na dapat ayusin ni Senator Robin Padilla ang research ito kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Ngunit belta ng senador, hindi na umano ito dapat pumapel sa issue. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Hindi ko sinasabing sinungaling siya. Ang sinasabi ko lang ay ayusin niya yung kanyang mga pagsusuri, ayusin niya yung kanyang research, ayusin niya yung kanyang datos. Pinuna ni dating Presidential Political Advisor at Political Analyst na si Ronald Llamas ang naging punto ni Senator Robin Padilla na walang naging eskalasyon sa West Philippine Sea noong nakaraang 6 na taon sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa pagdinig sa Senado noong September 12, na kwestiyon ni Senator Padilla ang namataang US aircraft sa resupply mission sa Ayungin Shoal sa pangambang palalalain nito ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate? Meron ng Amerikano. Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dala ko eh. Bangka. Ayon kay Llamas, hindi dapat kalimutan ang mga insidente ng panghihimasok ng China noong panahon ng Administrasyong Duterte, gaya ng pagbangga ng Chinese vessel sa FB Gemver 1 noong 2019. Sinabi niya na ngayon lang nangyayari ito, hindi totoo yun. Kung maaalala nyo, yung binunggo ng Chinese fishing vessel, yung ating Filipino-Chinese vessel, at iniwan yung mahigit 20 na Pilipino. Noong panahon ni Digong nangyari yun Diba, hindi yun nangyari ngayon. Ipinunto din ito na mahalaga ang ginagawa ngayong paglaban sa teritoryo at yamang dagat ng bansa dahil may epekto ito sa susunod na henerasyon. Kaya huwag kalimutan ni Senator Robin Hood Padilla, pag sinasabi niya, wala naman sa kasaysayan natin meron. Dahil yung 10 taon na nakalipas, bahagi ng ating kasaysayan at bahagi ng ating kinabukasan. Pero sa isang Facebook post, bumuelta sa Senator Padilla at tinawag na kulang sa pansin si Llamas. Sagot ng senador sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na wala ang Scarborough Shoal, kaya huwag na umano itong pumapel sa panahon ngayon. Hindi rin umano dapat iligaw ang publiko kaugnay ng soberanya at sovereign rights ng bansa, lalo na kung aamin umano ang bansa na hindi nito kayang depensahan ang sarili. Hirit pa ni Senator Padilla, wala pa umanong nangyayari na nakababahala pero nagkakagulo na agad ang mga kritiko. Payo niya, tumulong na lang umano ang mga kritiko sa pagsulong ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC at lumahok bilang reservist at pagtuunan na lamang din anya ang food security. Dahil sa tensyon sa West Philippine Sea, ngayong budget season, nangako na ang liderato ng Senado na susuportahan ng dagdag pondo para sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines para mas mapaigting ang pagprotekta sa West Philippine Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-abiso ngayon ang pamunuan ng LRT-1 hinggil sa gagawing pagpapalit ng riles sa may bahagi ng Baclaran Station. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, bahagi pa rin ito ng tuloy-tuloy na pagsasaayos sa linya ng LRT-1 para masiguro ang ligtas at mas maayos na pagbiyahe ng mga pasahero. Dahil sa gagawing pagkukumpuni, maaari nilang maapektuhan ang bilang ng ide-deploy na mga tren sa linya.
posible ring mas tumagal ang headway o ang oras ng pagitan sa pagdating ng tren sa Baclaran Station at limitahan din ang bilang ng mga pasaherong aakyat sa platform. Tatagal ang track replacement hanggang sa September 24. Pinapayuhan naman ang mga pasahero na planuhin ng mas maaga ang pagbiyahe. Bubuksan na bukas ang zipper lane sa northbound portion ng Katipunan Avenue para sa 2 linggong dry run. Ang mga motorista na patungo sa area ng Miriam College ay maaaring pumasok sa bahagi ng Center Island sa may Gate 2 ng Ateneo de Manila University, habang ang exit ng zipper lane ay sa dako ng Gate 3. Bukas ang zipper lane kapag weekdays mula alas 6:30 hanggang alas 8 ng umaga, liban naman kung holiday. Painit ng painit ang laban sa UNTV Volleyball League ngayong nasa kalagitnaan na ng second round ng eliminations. Tatangkaing gibain ng winless DFA emissaries ang undefeated at top-ranked AFP Lady Gunners sa first game 1:00 ng hapon bukas na gaganapin sa Paco Arena sa Maynila. Susundan ito ng bakbakan ng Ombudsman Graf Basters at Senate Lady Defenders alas 3 ng hapon. Nasa ikalawang pwesto ngayon sa standings ang Senate na may 5 panalo at 2 talo, habang ang Ombudsman naman ay nasa ika-5 pwesto at kailangan maipanalo ang huling mga laban para makaabante sa semifinals. Nasa must-win situation na rin ang Judiciary Justice Servers sa kanilang huling mga laban. Makakalaban ng Judiciary ang top 3 sa rankings na PNP Lady Patrollers na may 5 wins at 2 loss record. Mapapanood ng live ang triple header ng UNTV Volleyball League sa YouTube, Facebook at TikTok ng UNTV Sports. Inanunsyo ng Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang 5 dagdag na player ng Philippine team para sa Asian Games. Ang mga ito ay sina Chris Ross, Kevin Alas, Arvin Tolentino, Marshall Lassiter at CJ Perez. Ito ay kasunod ng pagtanggi ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee sa request ng Gilas Pilipinas na maidagdag sa 12-man basketball roster sina Calvin Abueva, Terence Romeo, Jason Perkins, Mo Tautua at Roger Pugoy. Gaganapin ang Asian Games sa Hangzhou, China mula September 28 hanggang October 3. Dagdag kaalaman po. Alam nyo ba na isang babae sa California ang naputulan ng kamay at paa matapos kumain ng tilapia? Nako, mahilig ba kayo sa mga half-cook or undercooked na pagkain? Abay mag-ingat po tayo dahil baka magaya kayo kay Laura Barajas, 40 anyos na nanay mula sa California. Nakakuha ng mga Vibrio vulnificus o flesh-eating bacteria si Laura matapos itong kumain ng undercooked na tilapia. Ilang buwan ring nasa ospital si Laura. Nakoma ito, nangitim ang mga daliri sa kamay at paa, pati yung kanyang labi. Upang maisalbang kanyang buhay, nagdesisyon ng mga doktor na putulin na ang kamay at paa niya. Ayon sa mga eksperto, ang naturang bakterya ay makukuha po sa mga hilaw at undercooked na mga pagkain. Gaya na lamang po ng salmonella, ang maliit na amount nito sapat na upang mag-cause ng food poisoning. Maging ang tinatawag na botulinum toxin na makikita po sa surface ng mga prutas, gulay at seafoods ay sapat na mag-cause po ng paralysis at pagkamatay. Ang payo ng mga doktor, hugasang mabuti at lutuing mabuti ang mga pagkain upang mamatay ang mga bakterya at makaiwas po sa panganib nito. Kaya nako, ingat-ingat po dun sa mga mahilig kumain ng hilaw o yung undercooked. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
may tanong ako kay Monica. Ako rin meron, pero ikaw muna. Sige. Teka lang, baka pareho tayong tanong ha. Bakit yung tuna nakakain ng hilaw? Pinasawsaw sa wasabi, tsaka soy sauce. Oo. Wala namang, hindi naman sinasabing bawal. Kailan dapat mag-iingat tayo dun sa pagkain ng mga hilaw. Kasi lalo na kung hindi yan nakuha yan sa hindi maayos na environment o kaya sa isang environment na madumi, delikado yung pagkain ng mga hilaw na tuna. Pero hindi naman bawal yan. Need lang mag-ingat. Lalo na sa Japan, no? Maraming kumakain ng tuna na hilaw dun sa mga sushi. Hindi naman po bawal. Kaya lang, syempre, doble ingat pa rin. Iba yung tanong ko, iba naman. Hindi, kasi gusto ko malaman, para nabanggit ni Mon, nakukuha yung flesh-eating bacteria sa pagkain, no, Mon? Pero is it possible na makuha mo siya, like, kung wari sa ground? Kasi mahilig ako magbasa ng mga ganyan, yung mga kakaibang medical cases. Parang may nabasa akong gano'n na meron siyang, if I'm not mistaken, parang nag-gardening siya, tapos nasugat siya, tapos parang doon yata pumasok. Pwede rin ba yun? Sa lupa galing. Actually, Monica, totoo yan. Pag ikaw ay may sugat, no, yung wound na open wound, at nadikit ka dun sa bakterya na yon, sapat na yon para ikaw ay magkaroon ng ganong klase ng bakterya. Kaya hindi lamang sa pagkain na kukuha yan, kahit maging sa mga lugar na may mga ganong klase ng bakterya at meron kang sugat, kahit madikit lang yung sugat mo dun sa bakterya na yon, sapat na yon para ikaw ay ma-infect nun. Bakit may sugat? Yung puso mo minsan, Mon. Mahirap yun, mahirap yan. Oo. Walang ano yan. Kasi mo mahilig sa ganun, yung mga hugot Natanong ko lang naman. Kung nasusugatan, kung hindi naman, huwag mo na sagutin. Kakamove on ko lang, so ano muna tayo? Tsaka minsan kahit anong pag-iingat mo, no, talagang susugat talaga. Oo, hindi mo maiiwasan Ika nga nila, we're only human. Si isang cameraman natin, si Gilas naman, walang sugat. Walang sugat? Walang sugat yan. Buong buo. Oo, masaya ang... Alagang-alaga. Oo. Sana all, walang sugat yan. Sige, may tanong ka pa ba? Wala. Ayun. Mon, maraming baka may iba pa masabi ko Mamadulas. Sige. Maraming salamat, Katukayo Mon Hocson. Ito naman tayo. Ito, alam mo, ito maraming magko-comment dito sa issue na to, yung mga pangungutong ng mga pulis doon sa mga transport group dyan sa May Cavite, di ba? Sa Nakakalungkot. City. Nakakagalit at 1.5 million isang buwan. Ganoon mo naman yun. At saka ang talagang kinukutungan, yung, alam mo yung naghihirap. Yung apektado na nga ng oil price hike, linggo-linggo, 11 weeks na, di ba? Sabi po ni Linda Tabas, di pinahalagahan ang kanilang trabaho. Yung mga pulis po yung sinasabi niya, magkapera lang. Napakasakit sa puso niyang balitang yan. At sabi naman, ito ibang issue naman, no, tungkol naman doon sa iwas overfishing, yung sinasabing fishing ban. Oo, ban. Sabi ni David Jr. Salvador, magpapatupad ng fishing ban pero di naman nila mapaalis mga Chinese na mangingisda na pumapasok. Yan. Ito naman po, ito pa, ano din itong issue na ito, matagal na ito, pero paulit-ulit na lang yung iwas sa scam na yan, yung mga dyan sa social media. Sabi po ni Melski, pakiusap. Ito na po, mga kababayan. Yan, sabi ni Melski, wag po kayong magtitiwala sa nag-aalok ng cryptocurrency. Talamak ang mga scammer na yan. Maawa kayo sa pinundar niyong pera. Yun po ang kanyang panawagan. Actually, ako hanggang ngayon, hindi ko talaga maintindihan ng movement ng cryptocurrency. Kaya kung hindi nyo po talaga masyadong naiintindihan. Ito ba yun? Yan. Oo, yan. Oo. Kasi sa stock market, medyo naiintindihan kung konti lang naman. Pero ito talagang cryptocurrency, hindi. Kaya wag po tama yung sinabi niya na wag basta-basta maniniwala. Sabi naman po ni Edgardo Balmores, parehas na issue. Ingat po tayo mga kasambahay. Nagkalat po ngayon yung ganyang mga scam, online games, crypto, mga links sa social media. Alam mo yung mga online games, nakaka-addict yan. Ano yung mga online casino ba yan? Hindi. Iba-ibang games. Okay. Iba-ibang games yun. May casino, may iba-ibang games. Diba? Nagpupusta sila, nagbebet sila, di ba? Ang masama pa nito minsan, ay papatalastas pa yun, no? Meron pang commercial na ganyan, yung mga betting sites, gano'n. Alam mo yung nagtitinda sa amin ng isda, yung naglalako sa amin, susuki namin, hindi na siya nag-Gcash ngayon. Ano? Pinatigil lang asawa niya. Bakit? Dahil doon? Kasi pag may Gcash nga naman siya, yun pumapasok doon. pinangbebet niya. Totoo yun. Kasugal niya doon sa
Kaya ngayon, sabi niya, wala na. Hindi na, ang hirap tuloy pag wala kang cash, di ba? Kasi pwede kang magbayad sana ng GCash kung kahit papaano, di ba? Oo. Pag mayroon kang nakasubi sa GCash. Oo. Ngayon, hindi ka wala siyang tuloy maanuhan. Yung mga suki niya tuloy, puro cash. Pag walang cash, papaano? Di wala. Hindi mo nabibili ng isda sa Tsaka kanya. ikaw ba, meron ka bang kilala na, kasi sabi nila, ang susugal pwedeng fast money daw, pwede daw mabilis lumaki yung pera mo. Pero ikaw ba personally, may kilala ka na yumaman o nagkapera sa pagsusugal? Ako kasi wala, laging... Nalugi. Laging nababaon sa utang. Kaya mahirap talaga yan. Meron ako na-interview dati, yung talagang compulsive gambler, ang tawagin, di ba? Okay. Talagang naubos. Una-muna, pinapatikim ka talaga. Ano kinikwento niya, pinapatikim ka talaga. Naubos yung ari-arian niya. Dahil maraming sunod-sunod, hindi na siya umuwi ng bahay. Talagang asin wala na sa sarili niya. Hindi na siya umuwi ng... sa pagsusugal. Ayun. Sabi naman po, ito, iba naman, ikaw na ata, no? Ako ba yan? Sabi naman po niya, pag may nag-offer ng malaking kita, huwag niyong papatulan. Tama po yan. Ang laki ng babawiin sa inyo yan. Tama naman. O, sa ibang issue naman po tayo tungkol sa mga pogo. Sabi ni Jerry Narag, kung hindi na nakatutulong sa Pilipinas ang pogo, dapat lang naiban o alisin na yan. Bati na po tayo sa ating mga kauserong Pinoy at si katulad po ni Jelly Cherry. Maraming salamat po. Si Romel Medrano, mong abroad pa to at si Link Mode. Salamat po sa panonood. Shout out din po kay Alexi, Nelson Paat at Japus Mario. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Levitico 20:7-8 na nagsasabi, magpakabanal nga kayo at kayo'y maging banal, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. At ingatan ninyo ang aking mga palatuntunan at inyong isasagawa. Ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.